Sumala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an, ikaw nakakita, nakadungog ug nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan, kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay. Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makit-an ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Séptimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom. Ug karon ania ang imong alagad. Magampo ta, amahan nga balaan, tagya ka sa among kinabuhi, nining orasa, nagapasalamat kami sa imong dako nga grasya o kaluoy nga imong gihatag sa matag usa ka namo, nga nakahimo kami sa pag simba o pagdaig kanimo.
nagahangyo kami amahan nga ikaw magapanalangin sa matag usa. Labi na sa nagapaminaw tagi o gahom sa balang espiritu nga imong mga pulong ila nga masabtan o makinabuyan samtang kami nagapaminaw sa imong mga mensahe. Panalangin ni usab kining imong programa nga imong gisangon sa LCM gikan sa TV, sa radyo, gikan sa mga kabukiran, sa lawod ug sa syudad nga kini nga mensahe amahan mapakaylap tibok naong sa yuta ug ang makatawhan nga makadungog niini mahimong andam unya sa adlaw sa imong pagbalik. Panalangin ni usab ang mga kawani niini nga programa, ang mga nagasuporta, ayaw sila Ginoo pagka wad-i sa financial, maayong panglawas kanunay, kusog kabaskog nga ilang magamit aron usab makahimo kami sa pagpadayon sa pagsuporta sa imong buluhaton sa dili pa matapos ang tanan. Naghangyo kami nga ang imong presensya magapataliwala sa matag usa kanamo ug ang balang espiritu mo'y magagiya, mag-aabli sa imong kasing-kasing una-una nga magahatag og katinaw, kalipay ug dugang paglaom samtang kami nagapaabot kanimo. Pasayloa kami sa among mga sala, kining tanan among ginatugyan ug ginapasalamatan tungod lamang sa ngalan ug Ginoong Hesus nga among manluwas. Amen. Mga pinangga ko kaigsunan, welcome na sa aming lang yugto sa tuang tulumanong tingog sa paglaom, special edition nga diin magatagi kini sa pulong sa Dios nga naplastar kini pinagi sa Sabbath School Quarterly Lesson nga gihanay kini sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church nga kini nga mga leksyon gipasikat sa balaang kasulatan. Sa di pa ko mupadayon sa unahan, ako na ipibalo kaninyo nga karong adlaw, kauban ko ninyo karong Sabado. Karong yun mismong Sabado. Sa 8 mga kaigsunan. Kauban ko ninyo dinhi sa New Canaan Seventh-day Adventist Church, Mainit, Nabunturan, Cumbal Province. Magkita-kita ninyo tanan dinhi mga pinangga kong mga kaigsunan alang sa atong usa ka Sabbath fellowship. Padayon ta mga pinangga kong mga kaigsunan atong suhito karon is discipling the nations. Yun sa ni Kristo mga kaigsunan ang iyahang paghimo sa mga nasod nga mahimo niyang mga tinunan. Ang ato ang K-text or memory text, makita nato sa Isaiah chapter 56 verse 7. Nagkanayon, for my house shall be called a house of prayer for all nations. Ang akong balay, pagkatawgon nga balay sa pag-ampo alang sa tanang kanasuran. Sukad pa sa sinugdanan mga kaigsunan. Ang mensahe ni Kristo dili kay para lang sa usa ka tawo, dili kay para lang sa usa ka nasod, kundi para sa tanan. Ang balang kasulatan nagtug-an kanato nga mikuyanap ang pagwali sa mayong balita tibuok kalibutan tungod kay ang pulong sa Dios nga nakapatik sa balang kasulatan angayan og applicable kini alang sa tanan. Ang mga apostoles usab gidawat kini nga mao nga challenge. Una, niadtong nakita nila nga si Kristo dunay concern sa Samaria o dunay concern sa Samaritan woman. Ikaduha, sa dihang gisaaran sila sa balang espiritu nga magahatag kanila gahom, nga magasaksi kanila sugod sa Judea, Jerusalem, Samaria o kinatibuk ang bahin sa kalibutan. Ang mga Hudiyo, mga kaigsuonan, nagtuo sila nga ang presensya ni Kristo mao'y fulfillment sa iyang pagkahari sa nasod sa Hudiya. Pero daw dili nila madawat mga kaigsuonan si Ginoong Hesus sa diyang nakita nila nga si Kristo dunay concern sa Samaria, dunay concern sa mga Hintil, sama sa Sidon, o guban pa nga mga lugar, mga kaigsunan, nga dili sakop sa Hudiya. Atong mapamalandong, nga ang mga Hudiyo wala makasabot sa mensahe ni Manalag na Isayas. Labi na gyud sa pamulong ni Manalag na Isayas, nga matod pa niya, my house shall be called a house of prayer
for all nations. Usbon ko mabasa nato sa Isaias 56, versikulo 7. Si Kristo, mga kaigsunan, dako siyang handom ang tanang kanasuran mahibalo sa mensahe. Ang iyang mensahe dili lang para sa kanasod, kundi para sa tanang nasod. Wala mag-ila og mga boundaries o mga limits sa mga kaigsunan. Wala magpili og mga lingwahe nga iyahang pagawalihan. Og ang Seventh-day Adventist Church, and I'm glad that I'm a part of the Seventh-day Adventist Church, is the fulfillment of this promise to preach the gospel into all nations, tongues, kindreds, and uban pa mga kaigsunan. Sumala sa Revelation chapter 14, verse 6, Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel, to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people. And that is now the rule of the Seventh-day Adventist Church in the world, nga walay nasod nga balibaran, walay nasod nga pagalaktawan, abanid tibuok kalibutan, because when the gospel shall be preached into all the world and be a witness unto all nations, and then shall the end come. Balik ta mga pinangga ko, mga kaigsunan, sa mga propesiya sa mga karaang propeta. Gitag na ng daan, mga igsoon, nga mga hintil paapilon. Isaiah 56, versikulo 6 hangtod sa 8. Tanan, bisan pag mga hintil dumuluong, pabantayon sa adlawng ipapahulay, kung sila nahigugma kang Jehova, ipaapil sila sa banay sa Israel. Sa to pa, wala magbalibad mga kaigsunan. Wala magdumili ang Dios. O kusa lang, intended lang sa kanasod ang minsay, but for all. Mga kaigsunan, sumala sa Isaiah, usbon ko, 56, versikulo 6, hangtod sa 8, nagkanayon. Also the sons of the foreigner, who joined themselves in the Lord to serve Him, and to love the name of the Lord, to be His servants, everyone who keeps from defiling the Sabbath, and hold fast my covenant, even them I will bring to my holy mountain, and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices will be accepted on my altar. For my house shall be called a house of prayer for all nations. The Lord God who gathers the outcast of Israel says, Yet I will gather to Him others besides those who are gathered to Him. Sa imo masabtan, mga kaigsunan, that everybody is welcome into the house of God. Mga pinangga ko, mga kaigsunan, yes, this is a challenge. But this is a wonderful work. Hagit, pero kahibulungan nga buluhaton. Ang Dios nagpili sa Israel, sa nasod sa Israel, dili tungod kay maora gina nga nasod ang luwason sa Dios. Kundili nag-set aside ang Dios og usa ka nasod nga mahimong ihimplo alang sa tanang kanasuran, mga igsoon. Samtang ang ubang kanasuran nagsimbag daghang mga Diyos, gusto sa atong magbubuhat nga ang Israel magsimba lamang ug usa lamang ka Diyos ar mahimong ihimplo kapanaminan sa ubang mga nasod nga usa lang dapat ka Diyos ang pag-aalagaron. Pero mga kaigsunan, ang katawhan sa Israel gidaog sa mga nasod sa palibot, ang pressure sa idolatry mao'y nisulod sa nasod sa Israel. Instead, og ang pag non-idolatry worship mauntay mo spread out sa neighboring churches. Nabali, mga kaigsunan, ang idolatry may nipasok sa nasod sa Israel. The same with our Christian experience today. Gipili ta sa Diyos, mga kaigsunan. Dili tungod kay kita ray pagalwason. Apil atong mga silingan, atong mga parente. Gipili ta sa Diyos kay pinaagi kanato
ang Dios nagdahom, nagatuo, nga makita sa atong kinabuhi ang exemplary life para sa mga tao na paskangit-ngitan. Gusto sa Dios nga pinaagi kanato makita ang kahayag ngadto sa mga tao na paskangit-ngitan. Pero what happens? Ang kangit-ngit mga igsoon may usahay musulod sa atong puloy-anan. Ang kinaiya sa tagagawas mao'y butakod sa atong kinabuhi. Nabali mga pinangga kong kaigsunan. Busa, atong mapamalandong mga kaigsunan. Nga mga panahon nga ang Diyos naghisgot siya og mga nasod, nga iyang gipahibalo sa katawhan sa Israel, nga kini nga mga nasod nagkinabuhi na sa kinabuhi sa kamatuoran. Nagkinabuhi na sa mensahe alang sa ilang pagkat-on ini. Sama panalitan sa Lucas 4:25 hangtod sa 30, gimension ni Kristo nga sa panahon sa tulo ka tuig nga walay ulan sa Israel sa panahon ni Elijah, ang mga palibot nga mga nasod aware na sila sa mensahe mga kaigsunan. Samtang ang nasod sa Israel nagkabuang og simbag Dios-Dios, dunay mga byuda sa Zeripath mga kaigsunan. Di kay isa lang kabyuda, daghan matud pa ni Kristo. Nga nakaila na og Dios, gani ang misagop kang Elijah gikan sa mga kamot, mga kaigsunan, sa daotang Rayna sa Israel, didto siya midangop sa woman of Zarephath. Unsa ka na ibut pasabot mga kaigsunan? Nganong ginamention ni Kristo ubang mga nasod nga nagkinabuhi na sila sa mensahe? The reason was to challenge the people of Israel aron mahagit ang katawhan sa Israel mga kaigsunan. Nga ilang masabtan nga ang kaluwasan was not injected into the intravenous of their genes. Dili pinaagi sa kaliwat ang kaluwasan mga kaigsunan, but it is upon the commitment of the heart. Bisan pag usa ka non-Jew, bisan pag usa pa ka non-Israelite, as long as you believe in God, salvation may come upon you. That's why in John chapter 10 verse 16, a lot of sheep who are still not inside the fold. Daghan pa kog mga kariro nga wala pa sa turil. When I call them, they will listen to me and they will come and join with me. That someday usa nilang kapanon o usa nilang puno niya ang magbalantay. Mao na ang programa ni Ginoong Hesus, mga pinangga kong kaigsunan. Busa, no doubt, mga kaigsunan, that if I am called to be a Seventh-day Adventist, when I am called to be in the light, wherever I will be, sa trabahoan, sa eskwelahan, sa among community, sa silingan, I need to spread the gospel because the same love that God would like to show is to save those people as He wanted also to save me. Kaigsunan, usa kanyang bation if sa others will say, I want to see Jesus. We want to see Jesus. Wa may question na ang mga non-believers na to, nga mga silingan will be asking, brother, sister, I want to see Jesus. Sa John chapter 12 verse 20 to 22, now there were certain Greeks among those who came up to worship at the feast. Then they came to Philip, who was from Bethsaida of Galilee, and asked him, saying, Sir, we wish to see Jesus. Philip came and told Andrew, and in turn, Andrew and Philip told Jesus. Mga Greeks, mga Gentiles, ni-appeal sa pista sa Israelites. Og nagkanayon, Sir, we want to see Jesus. Diin sila nakahibalo about Jesus. Possibly, one among those believers of Christ. Ang Jerusalem, mga pinangga kung mga kaigsunan, usa ka sentro sa pagsimba, pero ang mga katawhan sa Dios nagakuyanap sa laing mga lugar, mga negosyante guban pa, o ang mensahe ni kuyanap usab ngadto kanila mga kaigsunan.
until such time sa triumphal entry of Christ. Gusto na unta sa mga tao nga si Kristo ilang koronahan bilang hari sa Hudiyo, hari sa Juda, mga kaigsunan, hari sa Jerusalem. Pero unsaon man ni karon nga dili man kay Jerusalem ra, di man kay Hudiya ra, ang mga tawo ni higugma nga mosunod kang Kristo, naa pa may mga Gentiles, mga Greeks, mga uban pa nga mga dili kauban sa by blood of Israelites. Iyang gitawag ang mga Samaritanhon, iyang gitawag ang mga Grigo sa triumphal entry ni Jesus Christ, mga kaigsunan. Daghang mga dili Hudiyo, mga dili Israelites ang nag-celebrate, nag-honor sa victory ni Jesus Christ. Could you crown Him a king? Nga dili lang kay Judea lang ang naghatag kaniya o pasidungog bilang hari o manluluwas. Mga kaigsunan, dili siya mahimong hari lang sa Jerusalem. Dili siya mahimong hari lang sa Hudiya. Hari lang sa Israel. No. He should suppose to be crowned as a king, not only for one country, but for the entire world and the entire universe. Mga pinangga ko, mga kaigsunan, gitudluan ni Kristo. Dili lang kay mga Hudiyo lang on what was the cost and the meaning to understand when they are going to come and approach Jesus Christ. Gitudluan ni Kristo kung unsay kantidad aron mabatna nila ang kinabuhi kauban ni Kristo, mga kaigsunan. Kabalo ba mo kung say cost? John 12:25. He who loves his life will lose it, and he who hates his life in this world will keep it for eternal life. Ang cost is equivalent to our whole life. Sa ato pa, salvation is not, usbo na kuha, is not given or injected via intravenous to the genes of the Jews. No, it's not the way how salvation was done. But it depends upon on how you commit yourself to Christ. How are you willing to lose your life for the sake of Christ? And then you will have eternal life. That is the cost that Jesus would like to give. Busa, mga kaigsunan, pagkahibalo sa mga foreigners, pagkahibalo sa mga Gentiles, ha? Ingon ana day. So, they present their lives to Christ. Heaven was thundering of the confirmation of their faith because people outside Jerusalem, the Gentiles, had thrown themselves to accept the message of judgment and conquest. That's why at the triumphal entry of Christ to Jerusalem, the voice was heard, Hosanna, Hallelujah! Hosanna, Hallelujah! Pagtanaw nila, mga Grigo, mga Gentiles nagsinggit. That's why ang mga Parisiyo, mga Eskriba nagingon, Lord, pahiluma kini mga tawhana. Ningon po si Kristo, ayaw silang pahiluma. Kag imo silang pahilumon, the rock will cry. Diba? Ayaw silang pahiluma, kay musinggit ang mga bato. Gusto sa mga Parisiyo, pahiluma, lagi nila mga Hudiyo. Mga hintil man na sila. Wala nila masabti, mga kaigsunan, that we need, that the gospel of Christ needs to break down the barriers. Because the gospel of Christ has no boundaries, has no limitation. Kabalo ba ka? John 7 verse 35, then the Jews said among themselves, where does he intend to go that we shall not find him? Does he intend to go to the dispersions among the Greeks and teach the Greeks? Nireklamo ng mga taong sa mani. Di naman ito makitaan si Kristo. Dito naman siya permis mga hintil. Kabalo ba ka sa pinakadakong, usas mga dakong sala ni Kristo, mga kaigsunan?
territorial encroachment. Mabay na usay awayan sa mga district leader, mga kaigsuonan. Kanang territorial encroachment. Mulapas og boundary si Kristo, mga kaigsuonan. Gatuo sila nga si Kristo is only to be confounded in the land of Judea. Pero gipakita ni Kristo migsoon nga he went out crossing and breaking barriers in order to let the gospel penetrate to the heart of the Gentiles. John 8:48, then the Jews answered and said to him, do we not say rightly that you are a Samaritan and have a demon? Tungod silang kalagot, mga kaigsuonan, nga si Kristo naghatag og pagtagad sa mga Samaritanhon. Matud pa sa mga Hudiyo, tama man among gisulti sa imo ba nga ikaw usa ka Samaritanhon? Usa ka kahintil, usa ka kademonyo. Kaya una sa mga Hudiyo, wa kay tayo, ang minsay gidala ni mas gawas. Dapat diri lang unta. So usa lang ipanghingan kang Kristo, mga kaigsuonan. Kabalo ba ka nga pinakadakong sala ni Kristo, mga kaigsuonan? Crossing boundaries. Ang terrible gyud kay nga nahitabo, mga kaigsuonan, mao ni ang mga tao nga una-unta nga tuyo ni Kristo nga gipangita ning kalibutana, nga mao'y pinakadakong rason nga siya nagpakataw ning kalibutana, maupay mga tao nga pinakaunang mubabag sa maong buhat ni Kristo. Grabe. Posible ka nang mahitabo sa atong panahon karon. Professed believers of Christ, professed people waiting for the coming of Jesus Christ, people who are in rank of the church, people who are ordained will ironically hinder the work of the gospel. Pamalandungan na ninyo pag-ayo, mga kaigsuonan. Posible ba na na may tabo sa atong kapanahonan? Gilabila na lang nila si Kristo og Samaritan, demonic, devil, option. Maumaura yun, mga kaigsuonan. Maumaura yun. Sa kung saan nila lang gilabel kan Jesus Christ sa ilahang mga kalagot kang Ginoong Hesus, mga kaigsuonan. Pero ang mga hintel na lipay na ilang na-meet si Jesus Christ, mga kaigsuonan, despite of the fury of the leaders of the church of Jerusalem, despite this anger and hatred of these people in Judea, was the salvation of these people around and who are not Jews by themselves. Usa kay mga posible, mga kaigsuonan, nga rason nga gihimo nimong babag aron dili ka makaminsahe sa uban. Usa kay mga katarungan imong gihimo aron mapunggan ang pagwali sa mga katawhan alang sa mga balita. The policy, the social convention, the prejudice, we have many barriers to break down. Daghang tang mga barriers, mga kaigsuonan, nga atong pagabuakon. I would like to tell you that. Gisambingay pag-ayo ni Kristo, mga kaigsuonan, ang usa ka Samaritanhon. Adunay usa ka tawo nga from Jericho na biktima sa maong tulis and was left half dead. The story of the parable runs like this. There was a Levite, a church officer, went to another way instead of helping. Why? Because there was a policy to don't help the man who is not a Jew. Ang pari, mga kaigsuonan, wala mo tabang, still went out to another direction. Why? Because there was a tradition. Nga basig mahugawan ta, mapasangin lang ta. Daghag mga gibantayan nga mga pamalaod, mga kaigsuonan. But here comes the Samaritan person
Usa ka Samaritanhon nga tao, mga kaigsunan. Nasayod siya nga dunay balaod, nga dili ka mutabang sa Hudiyo, nga biktima. Mga kaigsunan, wa na siya mangutanag unsay nationality adtong tawhana, mga kaigsunan. Hudiyo ba to, hintil ba to? Basta kay nakit-an niyang talabangon, mga kaigsunan. Bisag unsa pay palisi sa iyang simbahan nga nagbabag kaniya, iyang gibuak ang tanang palisi, mga kaigsunan. Iyang gibuak ang tanang tradisyon, iyang gibuak ang tanang kustombre ni adtong panahon na just in order to help the needy. Who is your neighbor? Kinsa may muhang silingan is the one who needs your help. Ang pagwalis may balita, mga kaigsunan, dili makompleto hangtod dili nimo mapakuyanap sa tibuok kalibutan. Ang maayong balita, dili eksakto, mga kaigsunan, kung i-focus lang nimo sa kadapit. Para nato ang balaang kasulatan, mura nga tagbaw na talisod sa din nato pangbasahon. Ang atong mga lessons, mga Sabbath school lessons, ipang suksok lang sa suok. Mas maayo pagod ang mga CD, ng mga movie, kaya naunta pa sa lamisa, mga kaigsunan. Ang mga comics, mga magazine, kaya mababaw pa. Ang leksyon Biblia, ambot ug asara, di na makita. Nganuman, nanubra. Hangtod mo, abot ang panahon nga wa natay pagtagad sa pulong sa Dios. Whereas sa uban, mga kaigsunan, way mga balaang kasulatan, bisag gamay lang tingog sa radyo, ilang madunggan, kalipay na kaayo nila ang tanan. Whereas sa uban, makadawat la gamay kin pinatik, matratados nga gamay, mabasa may tungod ang pagbalik ni Ginoong Hesus, kalipay na nila ang tanan, mga kaigsunan. Paminawa niyo si pamulong ni Sister White. Testimonies for the Church, Volume 6, page 28. Matud pa ni Sister White, our missionary success has been fully proportionate to our self-denying, self-sacrificing effort. God alone can estimate the work accomplished as the gospel message has been proclaimed in clear, straight lines. New fields have been entered and aggressive work has been done. The seeds of truth have been sown. The light has flashed upon many minds, bringing enlarged views of God and a more correct estimate as to the character to be formed. Thousands have been brought to a knowledge of the truth as it is in Jesus. They have been imbued with a faith that works by love and purifies the soul. That's what I have told you. Ang Samaritan story, mga kaigsunan. Ni-penetrate niyadtong dili niya kalahi, dili kaubag tribo, the Samaritan person, the Good Samaritan. Iyahang gi-perform ang gugma sa Dios. Nawa na'y pagsusi og tagadiin og kinsa. Basta kay tao sa Dios, iyang gihatagan sa gugma sa atong Dios. That is now where the Seventh-day Adventist comes in. The Seventh-day Adventist Church is now playing the role of Revelation chapter 14, verses 6 and 7, to preach the gospel into all the world, into all nations, ethnos in Greek, tribes, different ethnic groups, languages, nations, tongues, and people. That is now the role of the church. To proclaim the love of Christ. To proclaim the soon coming of Christ everywhere and anywhere. As what God has commanded to you. Matthew 28, 19 and 20. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Yes, the whole world is covered by the interest of the gospel. Sa katapusan,
Gipasabot pag-ayo ni San Pablo sa Galacia 3:28, there is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. Ampo ta mga kaigsuonan. Dalaygon og bala na mga Dios, daghang salamat Ginoo sa mga panalangin sa paguban mo kanamo. Salamat sa grasya ug paglaom nga imong gihatag. Salamat sa pagpainumdum mo kanamo nga imong mensahe kinali pakuyanap sa tibuok kalibutan. Ug ang Iglesia Adventista del Sétimo Día gitagaan ini nga katungod sa pagsinggit sa imong pulong nga walay boundary, walay limit o boundary. Kinahanglan buakon ang tanan nga mga barriers aron lamang ang mensahe mapasulod o maandam ang mga katawhan sa imong pagbalik. Amahan pa siluwa kami sa mga sala. Tabangi kami. Kini nga mensahe masabtan kini sa tanan. Ang mga nag-sponsor ini nga programa panalangin in town, ang mga volunteers ug ang nagatanaw niini karon tagay kaalam nga langiton ug ang mga nagbalatian tagay in town ug kaayuhan sa panglawas. Panalangin niya nagdumala sa imong buhat sa kinatibuk-an sa General Conference of the Seventh-day Adventist. Kauban sa tanang mga ordinadong ministro sa tibuok kalibutan o sa tanang mga kaigsuonan, mga kaanakan nimo nga nagapaluyos ang buluhaton sa tibuok naong sayuta. O Dios, panalangin sa Bangyal CMDN, ang mga volunteers, ang mga crew, o
o ang mga sponsors o mga donors. Usaha kami si mong gugma o Diyos, magtinabangay kami sa buhat. Hangtod si mong pagbalik, sa ngalan ni Jesu Kristo nga among maluluwas. Amen.